Tiwala ang isang salitang mahirap masira. Oras na sirain mo ang ibinigay sa iyong tiwala, isa lang ang kahahantungan nito. Pwedeng masira ka sa lahat ng tao or karma ang dumating sa iyo. Ang magkasintahang April at Alex, 10 taon na ang kanilang relasyon. Tiwala na sa isa't isa at maging pamilya nila, magkakakilala na. Mahirap lamang sina Alex at tanggap naman ni April ang lahat-lahat. Marami na nagsasabi na hindi sila bagay, lalo na sa katayuan nila sa buhay. Halos buong buhay kolehiyo nila, si April ang nagdadala, lalo na sa financial. Malimit maging kulang sa tuition at baon, si April ang daingan ni Alex. Tinatawanan na nga ng kanyang mga kaibigan si April. At nang makatapos sila ng pag-aaral, lalong napamahal si Alex sa dalaga. At namahinga lang sila at nagplano namang magtrabaho. Pero si April, matagal nang nakaplano ang kanyang kinabukasan. Mas biniyayaan kasi na magandang buhay sina April. Ang kanyang ama ay nagtayo ng isang financing company at napalago niya ito dahil magaling sa negosyo ang ama ni April. Galing kasi ito sa angkan ng mga negosyante. Ang kuya ni April ay engineer at ang bunso naman ay dentist. Kaya si April lang ang pag-aasa ng kanyang magulang. Accountancy kasi ang natapos nito at mas magaling si April kumpara sa kanyang kuya at bunsong kapatid na lalaki din. Matanda na ang kanilang magulang at alam ni April kailangan na nila ang tulong niya. Kaya naman lagi niyang pinapaalala kay Alex na baka maging busy na siya. Mahal, pwede bang sa inyo na lang ako mag-apply? Di ba hiring naman kayo? Para naman kasama pa rin kita araw-araw. Pwede naman mahal. Hayaan mo, sasabihin ko kay Papa. At wala namang naging problema sa magulang ni April. At agad tinanggap si Alex at head supervisor agad ito. At may mga hawak agad itong tao at sumasahod ng malaki. Ilang taon pa at napag-aralan na ni April ang lahat. At nang makita ng kanyang papa na kaya na nito, nag-retire na ang ama ni April at sa bahay na lang ito kasama ang mama niya. Matalino kasi si April at hindi nagkamali ang kanyang mga magulang na ibigay ang suporta dito. Mas napalago niya ang kumpanya nila at mas nakilala pa sa kanilang bayan. Malalaking negosyante ang nakuha ni April at milyon ang pumapasok buwan-buwan sa kanilang kumpanya dahil sa mga bigating client ni April. Mas nagtiwala sa kanya ang mga negosyante kumpara sa mga bangko. Maliit na interes at madaling kausap ang general manager na si April. Puri siya ng mga kaibigan ng kanyang ama at pinagkakatiwalaan na rin siya maging ng mga politiko sa probinsya nila. Mahal, proud ako sa iyo. Magaling kang manalita at nagtitiwala agad sila sa iyo. Ang galing mo, mahal. Ani Alex. Para sa atin ito, Alex. Para sa future natin. Wala namang magmamano nito kundi ako. Kaya ayusin mo din ang trabaho mo para naman si Papa ay matuwa sa iyo. Maraming kabatch si Alex na inggit sa kanya at gustong maranasan ang kanyang kapalaran. Maganda ang kasintahan at mayaman pa. At hindi naman gwapo si Alex at mahirap pa. Kaya takang-taka ang lahat kung ano ang nagustuhan ni April sa binatang si Alex. Nagpakitang gilas naman si Alex sa trabaho at dahil kasintahan siya ng may-ari ng kumpanya, parang boss na rin ang trato sa kanya ng lahat sa loob ng opisina. Nakaramdam naman ng kakaiba si Alex at pinagmalaki niya ito sa kanyang kapamilya at mga kabarkada. Galingan mo sa trabaho, anak. Wala ka nang makikilalang kagaya ni April. Mayaman ang kanyang pamilya at pag pinakawalan mo pa, ewan ko sa iyo, anak. Para kang tumanggi sa grasya. Wika naman ng ina ni Alex. Pag nauntog yang si April, lagot ka, Alex. Lagyan mo ng matibay na helmet, pre. Baka maalog ang ulot magising. Biro naman ng mga barkada ni Alex. Nag-iba agad ang kilos ni Alex at hindi iyon nahahalata ni April. Pag hindi siya kaharap, may kayabangan ang dating ni Alex sa kanyang mga kabarkada. At pagkaharap naman si April, sweet at gentleman ito. Marami ang nakakapuna sa maangas na pananalita nito. At lagi itong nambabara sa mga kaibigang wala pang makuhang trabaho. Pero walang maglakas loob na sabihin kay April dahil alam nila mahal na mahal nito si Alex. Ilang taon ding namayagpag ang kanilang kumpanya at nagbabalak na silang magpakasal ni Alex nang biglang magkasakit ang ama ni April at malala na ito.
Napilitang iluwas ni April ng Maynila ang kanyang ama at tumagal sila doon ng halos 1 taon sa bahay ng kanyang kapatid na dentist. Doon sila tumuloy. At dahil wala namang ibang pagkakatiwalaan si April sa kanyang negosyo, ginawa niyang OIC si Alex at buo ang kanyang tiwala sa kanyang kasintahan. Salamat sa tiwala, mahal. Pangako, gagawin ko ang best ko at aalagaan ko ang mga bilin mo sa akin. Mag-iingat kayo sa Maynila, mahal. Tatawagan kita araw-araw. Pangako. Ani Alex. Pag may mahalagang kliyente, nagbi-video call na lang si April upang walang maging problema sa takbo ng pamamalakad niya. Pero lumala ang sakit ng ama ni April at nawala ang kanyang atensyon sa kanilang negosyo. Halos 1 taon na abalang-abala ang pamilya ni April at hanggang bawian na ng buhay ang ama ni April at ang kanyang ina hindi matanggap ang pangyayari. At ito naman ang humina ang katawan. Habang si Alex nag-i-enjoy sa kanyang bagong buhay, ang kinikilala at tinitingala ng lahat. Dahil OIC na siya sa isang malaking kumpanya. At ang sahod niya naging doble pa. Maging pamilya niya ay lumaki ang ulo. Nagbago agad ng kanilang pamumuhay at ang kanyang magulang akala mo'y pensyonado kung mamuhay. Maging kapitbahay nila ay nanibago at nagtataka dahil malaki ang pinagbago ng buhay ni na Alex. Alex, magandang umaga. Mukhang bigatin ka na. Nailibing na ba ang ama ni April? Kumusta na daw kaya sila? Hindi na kami nakaluwas, pakisabi kay April. Condolence. Bati ng isang malayong kamag-anak ni na April. Hindi nagustuhan ni Alex ang bati sa kanya, kaya naman agad niya itong binara. Idiretso mo na po kay April. May cellphone naman at FB. Saka hindi po ako bigatin. Nagkataon lang na OIC na ako ng kumpanya nila. At si April po ang may gusto nun, hindi ako. Ani Alex sabay talikod sa matandang kausap. Muling naging abala si April at dahil tiwala naman ito sa kanyang kasintahan, hinayaan na nito ang lahat ng bagay kay Alex. Ngunit isang araw, isang malapit na kaibigan ang nag-PM kay April at pinakita ang mamahaling sasakyan ni Alex. April, mukhang bigatin ang boyfriend mo. Kaming mag-asawa na parehong negosyante hindi namin mabili ang sasakyang yun. Pero si Alex, nakakapaisip. Hindi naman sa pinangungunahan kita. Alam mo ba ang tungkol sa mamahaling sasakyan niya? Pinakita kay April kung anong itsura ng bagong sasakyan ni Alex. At nagulat si April sa nakita. My God! Halos 2 milyon ang halaga niya na. At kung hulugan naman, saan naman siya kukuha ng panghulog? Well, salamat sa concern ha. Hindi ko malalaman kung hindi ka nag-message sa akin. Ani April. Agad nitong tinawagan ng kasintahan at nagtanong. Nahalata agad ni Alex ang pagtataka ni April dahil alam na nito ang tungkol sa sasakyan. Mahal, hindi sa akin to. Sa kaibigan ko. Pinatest drive lang niya. Bilis naman ang balita. Ang dami talagang musang. At halatang nairita si Alex. Relax mahal. Nagtatanong lang ako. May nakakita kasi sa'yo at syempre sa halaga ng sasakyan mo, magtataka sila. At bakit naman magagalit? Masama ba magtanong mahal? Malay ko bang sa'yo yan? Ayaw mo ba akong isakay? At lalong nag-iba ang tono ni Alex. At doon pa lang nagduda na sa April. Wala namang ibang kukunan ng sasakyan sa bayan nila si Alex. Kaya agad nag-imbestiga ang dalaga. Kilala sila sa buong probinsya nila. At madali siyang makakapagtanong sa malalaking kumpanya ng sasakyan sa bayan nila. At nalaman nito na kay Alex nakapangalan ang sasakyang Ford Ranger Raptor. At cash daw itong binili sa halagang 2 milyon mahigit. Halos mamulagat si April at hindi makapaniwala. Saan siya kumuha ng 2 milyon? Tumama ba siya sa loto o nangutang para lang ibili ng sasakyan? Masyado na yata ako naging abala. Pero masama ang aking palagay. Sa isip na April. Agad dumaing si April sa kanyang kuya at nag-usap sila sa kanilang plano. Hindi pa nakikita ni Alex ang kuya niya, buhat naging sila. Sa Maynila na kasi ito na malagi habang nag-aaral. At isang plano ang nabuo. Mag-a-apply na janitor ang kuya ni April at isang kasabuat sa loob ng kumpanya nila ang magiging backer nito. May panahon naman ako April at tamang-tama. Kayang-kaya ko munang makipaglaro sa boyfriend mo kahit ilang buwan. Huwag siyang magkakamali. Sa payat ng boyfriend mo April, isang suntok ko lang
Lagas ang ngipin nun. Ani Bobby, kuya ni April. Kuya, relax. Daanin natin sa legal na pamamaraan. Huwag kang mananakit please. Hindi na lang pinaalam ni April sa kanyang ina ang nangyayari. Baka lalo lang itong lumala ang sakit. At masakit para kay April na matapos niyang pagkatiwalaan si Alex, bakit parang may masama itong ginagawa? Ma'am, andito na po ang kapatid mo at kausap ni Sir Alex. Hindi po siya nakilala ma'am. Saad ng head supervisor ni April. Sa loob ng isang buwan, nakita ni Bobby kung paano mamuhay si Alex. Nakita niya na biglang gumanda ang bahay nila at ang mga kapatid nito, hindi mo makikilalang mahirap lang sila. Maging ang mga magulang ni Alex na isang kahig isang tuka. Ngayon, may motor at mga alahas na. At ang may trabaho lamang sa pamilya nila ay si Alex. Nakakapasok sa loob ng opisina si Bobby pag naglilinis. At kitang-kita nito ang style at pananalita na akala mo siya ang may-ari ng kumpanya. Nakikinig pa ni Bobby ang pagmumura ni Alex sa mga kliyente pag delay ang bayad sa kanilang mga loan. Maging ang mga empleyado ay takot kay Alex, sa bawat kibo nila sumisigaw ito. Nagkakatinginan na lang ang mga supervisor ni April at si Bobby. Dapat na silang kumilos bago mahuli ang lahat. Lihim na videohan ni Bobby si Alex at maging ang mga larawan ng bahay at sasakyan nito. Ang lahat ng yon hawak na ni April. Naaawa si Bobby sa kanyang kapatid. Maling tao ang kanyang inibig at pinagkatiwalaan. Umuwi ng lihim si April sa probinsya nila at lihim ding nagpatawag ng meeting sa malalaki niyang kliyente. Ilang araw na siya sa bayan nila na hindi alam ni Alex. At kaharap ang abogado ay bumuo sila ng reklamo laban kay Alex. Pina-audit ni April ang kumpanya at nasa 10 milyon ang nawawala sa bangko. At maging ang mga ghost employee na sumasahod, alam na rin ni April. Hindi na niya pinahiya si Alex. Pumasok siya sa kanyang kumpanya na kalmado. Diretso siya sa opisina ni Alex at naabutang nakataas ang paa habang may kausap. Maghanda ka Alex. Haharap ka sa abogado ko at mag-explain sa nawawalang 10 milyon ng kumpanya ko. Hawak ko namang record ng withdrawal mo mula sa bangko. At bakit mo ito nagawa sa akin? Anong karapatan mo sa pinaghirapan ng ama ko? Merong mga old client na nagrereklamo sa mataas na tubo na kinukuha mo sa kanila at kakasuhan ka rin nila. Buhay mayaman ka. Bakit Alex? Saan ka kumuha ng kapal ng mukha? Malumanay na tanong ni April. Kailan ka dumating mahal? Mahal? Ginamit mo lang ako Alex. Nasilaw ka sa salapi na parehong hindi atin. Ayan ang mga larawan ng mansyon mo. Naatim ng magulang mo na mamuhay ng marangya habang umaabot lang ng 50 mil ang sahod mo. Saan galing ang mga larawang ito? 2 linggo na ang kuya ko dito. Nag-apply bilang janitor. At nakita niya ang lahat. Huwag kang tatakas sa batas Alex. Malabo ka nang makatakas sa bayan natin. Nakatimbre ka na sa mga pulis. Gagamitin kong lahat ng kakayahan ko. Wala kang awa. Habang kami namatayan at ang ina ko'y may sakit. Ikaw, nagnanakaw at buhay mayaman? Hagulgol ni April. Hiyang-hiya si Alex na lumabas ng opisina habang palakpakan ng lahat ng empleyado. At maging sa kanilang barangay, walang mukhang iharap si Alex. Nilagyan ng mga pulis ang property ni Alex ng isang ebidensya sa korte. Binawi ang mga sasakyan at mga motor ng korte at bawal munang lumabas ng bayan nilang mag-anak habang tumatakbo ang kaso. Halos atakihin sa puso ang magulang ni Alex at sila ang pinag-uusapan sa kanilang barangay. Magulang kayo. Alam ninyo na nagnanakaw ang anak ninyo. Sa halip na pagsabihan nyo na mali ang magnakaw, kinonsinti nyo pa. Kakahiya kayo. Isipin ninyo, biglang yaman kayo. Akala nyo ba hindi kayo mabubuko? Saad ng kanilang kapitbahay. Mahal, tulungan mo ko. Ayoko makulong. PM ni Alex kay April. Tulong ba ka mo? Kulang pa bang ginawa kong tulong na pinagkatiwalaan kita? Nasahod ka ng tama at balang araw sa atin din ang lahat ng ito. Pero anong ginawa mo? Kinahihiya kita Alex. Magdusa ka. Reply ni April. Maging magulang ni Alex ay nagmakaawa kay April. Pero walang awang maramdaman si April. Umalis na ang mag-anak sa bahay nila dahil nagsimula na ang kaso. At wala silang pwedeng dalhin kundi damit lang nila.
Kulang pa ang lahat ng nabawi ni April. Hindi kayang bayaran ng salapi ang ginawang panloloko ng lalaking mula kolehiyo ay kasama na niya. At kahit pa galing sa mahirap na pamilya ay mas ginusto niya ito dahil mahal niya ang lalaking akala niya ay totoo. Nakulong si Alex at ilang taon din ang kanyang bubunuin. Muling bumangon si April at inayos ang pinagkatiwalang negosyo sa kanya ng kanyang ama. At mula noon, hindi na agad-agad siya nagtitiwala sa mga lalaking gustong manligaw sa kanya. April, mahirap ang mag-isa. Pag nawala na ako, solo ka na anak. May pamilya na ang kuya mo at si Bunso malapit na ding lumagay sa tahimik. Magtiwala ka muli anak. Subukan mo uli. Hindi lahat ng lalaki kagaya ni Alex. Payo naman ng kanyang mama at napaluhan na lang sa April. Bakit nga ba nangyari sa kanya ang ganong buhay? Mabait naman siya at mapagmahal. Kung hindi mo na kayang patakbuhin ang financing company ni Papa, pwede namang ibenta mo na sa mga kaibigan ni Papa at magnegosyo ka ng gusto mo. Saad naman ang kuya ni April. Nanatili naman si April sa bayan nila at pinilit na kalimutan na ang lahat. May mga kaedad siyang negosyante din na nagpaparamdam sa kanya at muli niyang binuksan ang kanyang puso. Umibig muli si April sa tamang tao na at naging masaya na ito at nagkapamilya na at nagkaanak na rin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig dito po sa Von Imalia TV. At oras na naman para basahin natin ang inyong mga comments sa ating last video. Ang ating last video ay merong title na Lupain. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang matandang no read and no write na pinaampun po ang kanilang anak sa mayamang lalaki. At laking gulat nila nung lumaki na yung bata. Kaya sa mga gusto hong magpa-shoutout din at mabasa yung mga comment nila, mag-comment na ho kayo sa video na to at abangan ho ninyo ang ating susunod na video dahil babasahin ko po yan. Alright, so eto na ang mga comment ng ating mga masugid na tagapakinig sa ating last video na ang title, Lupain. Sabi ni Romeo Solapas 2361, sabi niya, wow, ang ganda naman ng istorya. Sobrang napakaganda, maraming aral ang makukuha at talagang sobrang napakaganda. Talagang ang Panginoong Diyos mabait. Yan, tama po kayo. Maraming salamat po sa inyo and God bless po sa inyo. Sabi naman ni Isabel 9083, sabi niya kahit no read no write, kailangan din nila ng respeto at pagmamahal. Maganda ang istorya. Listening from UAE. Yan, God bless po at maraming salamat po sa inyo. Sabi naman ng ating suki, eto si Erlinda Claveria, sabi niya hindi nawawala sa atin ng dalawang uri ng tao. May mabuting kalooban at may mga ganid. Kaya salamat sa mga taong tumulong sa mag-asawa upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang anak. Salamat sa magagandang kwentong hatid ninyo. God bless po sa inyo. Maraming salamat din po and God bless po sa inyo. Sabi ni Corazon Mendoza, ang ganda ng kwento Von Imalia. Iba na ang narrator nyo. Shoutout po, lagi po ako nakikinig sa video ninyo. Maraming salamat din po sa inyo and pagpalain po sana kayo ng marami pang beses. Iba talaga ang may pinag-aralan kahit saan ka dalhin, hindi ka kayang lokohin. Good story po Sir Vonnie galing sa Aklan. Ayan, God bless you always. Yan, maraming salamat po sa pakikinig. Sabi naman ni Noemi Santos 3419, happy listening here from Hong Kong. Oy, hello po sa inyo. Sa mga taga Hong Kong, maraming salamat. Sabi naman ni Pichi Gregorio Parina, sabi niya ang ganda ng story mo boss. Listening from Kuwait, Jara. Hello po sa inyo dyan and salamat po sa pagtutok at sa pakikinig dito po sa Von Imalia TV. Once again, maraming salamat sa inyo lahat at magkita-kita ho tayo sa ating susunod na video at eto po ang